Alright, goodie once again. Welcome pong muli. Welcome sa ating channel, Eric Ambaking. For this video mga kapatid, ito na po ang update sa ating pambot. Ito po. Ayan, talagang mahaba-habang mga vlog po ito mga kapatid. Nasa pangatlong part na po tayo. Part 3 na po ng ating video patungkol sa paggawa ng pambot o how to make a pambot. Alright, ito na po ang update mga kapatid. Samahan nyo po kami. Here we go, let's go! Magpa-flashback muna tayo saglit at ipapakita ko na sa inyo ang update ng ating pambot na kasalukuyang ginagawa. At sa ngayon po, yung ginagawa ni Papa, kinukunan niya po ang Clarity at tuktok. Ang kabilang side, nasimulan niya na po kahapon. At hindi ko na lang ipinakita para hindi na masyadong humaba. Ang sa kabilang side na lang ang ating kukunan. Ito. Kung nakikita nyo yan sa kabilang side, yan. Talagang nakuha na po ang saktong sukat niyan. Dito, ayan, naikabit na. Ngunit hindi pa po yan na-fix. Kasi wala pa po yung epoxy. At mamaya, yan po ang aming gagawin. Ipipix namin ito. Ito, pagkatapos niyang matabasan niyang sa kabilang side. Ganito po ang mangyayari dito mga kapatid. Kung nakikita nyo, itong Clarity na ito, inilagay ito kanina dito. Kumbaga, mula dito hanggang doon. Papunta doon ka Papa. Para po yung ganito. Ganito po, inilagay po. Ito na po mga kapatid. Dito sa dulo, ito po ang unahan na part ng pambot. At doon sa kabila yung panghuli. Doon po yung pala natin makikita pag matapos na ito. At ito na po ang kasalukuyang ginagawa ni Papa. Kinakating niya po ang part ng tuktok. Yan. May sukat po yan mga kapatid. Hindi po yan basta-basta lang na kinukuha ang part na yan. May sukat po yan. Mula dito hanggang doon. Papunta sa dulo. Talagang nilagyan po yan ng guhit. Ito po. Yan. Nilagyan po yan ng guhit. At ang Clarity rin yan. Ginawan rin ng guhit. At ito ang kukunin yan. Yung may mga guhit. Kasi pag nagkamali ka dyan, tandaan nyo po, ito ang mahirap sa kahoy pag kahoy ang gamit. Once naputol mo na yan, mahirap na pong idugtong. Hindi na po, kung maidugtong man, ibang usapan na po. Kasi, malaki ang trabaho. So, ayan na po, ang inuna ni Papa, yung sa tuktok. At ito, yan. Kanya ring nilagyan ng butas gamit ang lagari at kanya yang titigibin mamaya. So yan naman ang sa kabilang side ang kinunan mga kapatid. Sa Clarity. At ang ibang term pala nito mga kapatid, yung itong tinatawag na Clarity, ang tawag po ng iba dito, Segunda Batsula. Kung permira yung batsula dito sa itaas, ito ang tinatawag rin ng iba, Segunda Batsula. Ngunit dito sa amin, ang tawag ay Clarity. Iwan ko lang po kung sa inyong lugar kung ano pong tawag dyan. Kasi bawat lugar kasi may iba-iba pong tawag. Kaya ang ginamit ko sa mga part ng pambot na ito mga kapatid, kahit Tagalog po ang aking mga ginagamit na pananalita, yun pa rin tawag sa amin. Kagaya nitong tuktok, Clarity, kasko, yung pamaong. Yun pa rin ang aking ginagamit mga kapatid kasi hindi ko po alam ang eksaktong tawag sa Tagalog. Kaya kayo na lang po ang
kumilala mga kapatid. Sa akin lang, ibinibigkas ko lang o ibinibigay ko ang pangalan at ang tawag dito sa aming area. Kung ating iisipin mga kapatid, ang talagang prinsipyo na sa kasalukuyang ginagawa ngayon ni Papa, yung kahoy po na tuktok, 1/4 po yan. At itong Clarity, 1/4 rin. 2 ang kanyang lapad at 1 ang kanyang kapal. Ito ang kapal. Ito rin dito sa ating tuktok. Sa ganyang pamamaraan, kinukuha niya po ang 1/2. At ang itinitira ay 1/2 din. Nang sa ganun, pag idinikit itong dalawa, kagaya nito, nagkadikit na, kagaya nito, nagkadikit na yan, 1 pa rin ang resulta. Kasi inalis ang 1/2, natira 1/2, sa magkabilang side, 1/2 plus 1/2, 1 pa rin yan. Magiging ganyan po ang prinsipyo kasi mga kapatid. Yan. Para hindi masyadong sagabal sa loob ng pambot at maging sa labas rin. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagtigib ni Papa. Talagang kailangan talaga ng tiyaga mga kapatid. Kasi gugugol talaga ng mahaba-habang oras sa pagtabas at paglalagay ng ito. Ng butas sa Clarity at sa tuktok. Ayan, mga 4 na tuktok na lang. At 4 na butas rin sa Clarity. So ayan na po, katatapos lang pong tabasan ang magkabilang side, yung Clarity at sa tuktok. At sa ngayon, kumbaga pinas forward na lang natin ito mga kapatid. Hindi na lang natin isinama yung talagang matagalang pagtatabas. Kasi matagal pa po ito bago naging ganito mga kapatid. Kasi inilagay talaga ito dito na sakto. Nilinisan pa yung mga butas na yan. Yung mga tabas na yan, nilinisan pa yan para sumakto talaga. At sa ngayon, makikita naman natin ang actual talaga ng pag-fix at pagkakabit ng Clarity. So sa ngayon po, yan po muna ang kasalukuyang ikinakabit, yung sa kabilang side. Itong dito, itong naunang tabasa na Clarity at tuktok, ito po ang isusunod. Kumbaga inuna po yung sa kabila. Sa ngayon, kasalukuyang ilalagyan ng epoxy. Bawat may tabas nilalagyan at pinupuno ng epoxy mga kapatid. So ayan na po, patapos na pong lagyan ng epoxy ang Clarity at saka yung tuktok sa kabilang side. At ang matutunghayan natin ngayon ang actual na pagkakabit na talaga ng Clarity. Clarity at ang ibang term nito ay segunda batsula. Pero ang ginagamit talaga dito sa amin ay Clarity. So ayan na po, ikakabit na po ang Clarity. Ginamitan po ng clamp sa bandang unahan.
So para sa kaalaman ng lahat mga kapatid, sa hindi pa alam, hindi po ordinary na pako ang ginagamit dito mga kapatid. Talagang bronze po mga kapatid. Ito po. Ayan, itong nakikita nyo, bronze po yan. Hindi po yung ordinary na pako kasi madali lang po yung kalawangin sa dagat. So ayan na po, kasalukuyan na pong pinapako ang Clarity at saka tuktok. Kung nakikita nyo mga kapatid, ang pinaka purpose talaga nito mga kapatid, kaya ibinaon ang Clarity at tuktok kasi yung tinatawag na parka o yung dingding o bungbong sa ibang term, yung plywood dito mga kapatid, dito po siya didikit sa Clarity at saka sa tuktok. Tapos ang magiging panghuling magbibigay tibay talaga yung tinatawag na batsula. Ito pong nasa baba mga kapatid. So ayan na. Kasalukuyan pa rin ipinapako. At kung napapansin nyo, ayun, gumagamit sila ng clamp para talaga babaon ang pako at wala pong clearance na mangyayari sa pagitan ng Clarity at tuktok. So ayan na po mga kapatid, ang ginagawang pagpako ay 2 piraso po sa isang tuktok at ito po, tingnan nyo, yan 2 at ito tumagos po sa kabilang side, kaya dito po pala sa loob nagsimulang magpako para tumagos dito. At ito hindi na ito puputulin, kundi tatagos na yan sa plywood na gagamiting parka. Andito na tayo ngayon sa pagtatabas ng plywood mga kapatid, yung gagawing parka. Ang plywood ay mayroon po siyang 4 feet at 1,220 mm. Para po walang sobra, hahatiin lang ito sa 3 bahagi. Yan ang kabuuhan ng plywood. Alright, ayan na po. Sige pa. So, ganito po pala ang nangyari mga kapatid. May natabas na po na 4 na piraso. Itong 4 na piraso, may sukat po ito na 16 inches. Yan. Kung nakikita nyo, 16 inches po ito. At ang 16 inches na ito, itong 4, dito po ito ilalagay sa gitna. Yan. Tapos ngayon, yung kasalukuyang tinatabas ngayon ni Papa, may sukat po ito na 18 o 18 inches. Yan. Mayroon po itong 18 inches kasi ang tabas na ito, ilalagay ito sa bandang dulo at sa bandang huli. Kasi ang disenyo pala ito, tinatawag ito sa amin na kidlat. Yung pabaluktot ng konti sa gitna. Yan, sa bandang dulo. Yan kasi ang unahan ng part ng pambot. Diyan po ilalagay yung 18 inches. At doon sa huli, 18 inches. Tapos yung 16 inches, yan sa gitna. Pagdudugtungin yung 2 plywood sa gitna. Doon rin sa kabila. So sa ngayon, yan na po ang actual na pagpurma sa parka na sa bandang harapan. Yun po yung 18 inches mga kapatid. At
dito hindi ko na lang kinunan yung pagkuha at pagtabas sa kasko kasi dito sa gitna madali lang po ito mga kapatid. Diyan po sa harapan ang nakikita namin na sa tingin ko po talagang kailangan tutukan at bigyan ng pansin lalo na sa magsisimula pa lang sa paggawa ng pambot. Yung dito madali lang ito sa gitna mga kapatid. Yan kung nakikita nyo, nilagyan niya yan ng kanal para dyan didikit yung plywood. Yan, kanal po yan. Yan, hanggang dito nilagyan po yan ng kanal dito. At pagkarating naman bandang dito, bandang puwet, 18 inches rin ang ilalagay dito. Kasi tinatawag po ito na disenyong kidlat dito sa amin. Yung naka-curve sa gitna. At makikita nyo yan pag maidikit na itong parka. At sa ngayon, yung ginagamitan po ng tigib di Papa. Ang hait, ano pa no? May paggawas pa no? Sud. Kani siya mo dikit sa kuan, kasko. So ayun nga pala mga kapatid, yung ginagawa niya para po yan didikit sa kasko. Kinukunan niya po ng kinukuha niya ang kabilang gilid para nang sa ganun didikit po ng husto ang resulta niyan sa kasko. Pero ang sakuan, ang sa Batsula, dili na yung nanaan pa no? Largura. Okay, ang lubong dito no, 1/4 man. So, sa ngayon mga kapatid, ito po ang aktual na pagkakabit ng parka sa bandang unahan. Ito po yung 18 inches na kinating ng plywood para po talaga ito dito sa harapan. So kung nakikita nyo mga kapatid, ito po yung guhit ng pamaong. At yung ginuguhit ngayon ni Papa, yan po yung didikit doon sa pamaong. Yan, kinukuha niya po ang anggulo. So yan na po, pinatabas na po sa ngayon. At kung nakikita nyo ang posisyon ng kanyang pagtabas mga kapatid ay nakaslant na po. Kumbaga ang magiging resulta niyan ay parang pong ganito, naka-slanting. Ayos apa? Ayos sa ilahos pa. So, yan na po. Kung nakikita nyo, yan na ang resulta. Naka-slant na. Kunting linis na lang. Kuha na ang kailangang sukat. So, ayan na mga kapatid. Nililinis na po para na maging final na po. Kasi iguguhit pa yan mamaya doon sa ating pamaong. Yang pamaong na yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan ang pamaong. Pag naiguhit na dyan, dyan naman kukuha. Kumbaga, napakahaba-haba trabaho pa nito mga kapatid. Kasi ipoporma yan dito. At ito, para po itong huhukayan dito. Yan. Mamaya makikita natin yan.
So ayan na, doon sa itaas inilagay yung clamp. At para pala sa kaalaman sa ating lahat, sa hindi pa nakaalam, siguro magtataka tayo kung bakit nakikita natin bakit naka-slant ito tapos dito kwadro. Letter L lang sa kasko. Tapos ito naka-slant. Isa lang po ang ibig sabihin yan mga kapatid. Kaya naka-slant yan, pag bumaon yan dito, mayroon pa pong space para sa epoxy. Kasi po, ang pagitan ng kasko at ng parka o itong plywood, ito po ang pinaka-importante mga kapatid. Kasi once nagka-leaking o nagkahunog ang tubig dito, yan, lulubog po ang ating pambot. Kaya itong slant na ito ang nagsisilbing parang space para malagyan dito ng epoxy. Sana nakuha nyo ang pinakapunto mga kapatid. At dito na tayo sa kabila. So ayan na. Yan po yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Na yang may guhit na yan, yan po ang magsisilbing tanda kung saan banda babaon itong parka o itong plywood na gagawing dingding o bungbong. Kumbaga hindi po basta-basta na nagtatabas ng kahoy sa parka at sa dito sa ating pamaong. Talagang kinukuha po talaga pinakasukat mga kapatid. Ayan na. So sa ngayon mga kapatid, iibahin ang sukat ng tatabasin. Kasi kung nakikita nyo, napakalapad o napakalalim mga kapatid. Ang lalim ng kanyang pagbabaunan. Kaya yan, inilipat yung guhit. At ito mag-a-adjust din ito sa kabila. Dito, liliit din ito. Baka dito na ito dadaan. Ayan na po yung tinabas kanina dahil mahaba, masyadong malalim ang baon sa pamaong. At ngayon pinaslanting na gamit ang tigib. Mahirap na kasing gamitan ng gabas na mag-slant. Kaya tigib na ang ginamit. So sa ngayon mga kapatid, ito na po ang final na guhit. At yung ginagawa ngayon ni Papa, yan, tinatabas niya na po ang para bauna ng plywood o yung kasko. At matagal-tagal pa ito, babalikan na lang natin pag malapit nang matapos. Basta yan lang po ang proseso mga kapatid. Sana may mga idea na po na lumalaro sa inyong isip kung kayo na mismo ay gagawa nito. Kumbaga mahaba po kasi mga kapatid kapag lahat ng ginagawa ay ating i-record. Kumbaga yung pinaka-importante lang talaga ang ating gagawin. Sana samahan nyo po hanggang sa matapos natin ang pambot na ito. So ayan na ang update natin mga kapatid. Nakuha na po ni Papa yung guhit dito. Yan. Naka-slant na po yan. Kung ating pagmamasdan, kulay puti kasi hindi masyadong klaro mga kapatid. Kumbaga talaga naka-slope yan, ganyan. Ayun, hanggang doon. Ang mga kahoy na ito mga kapatid, mga lawaan lang ito. Ito lawaan na puti. At yang sa pamaong, yang kasalukuyan tinitigib ni Papa, lawaan, tinatawag yan na lawaan na pula. At
At kung nakita nyo, hindi po basta-basta ang pagtigib niyan mga kapatid, kasi may grano kasi itong kahoy. Kaya talagang hindi talaga yung gusto mo ang masusunod. Pailin-ilin ka talaga sa grano ng kahoy. Yan. Kasi pag nilabanan mo ang kanyang grano, yun, hindi na yan susunod sa gustong hugis na kukunin mo. Maukla o maukab pag nilabanan mo ang kanyang grano. Kumbaga, go with the flow ka talaga. Sundin mo ang kanyang grano. So ayan na po mga kapatid. Kung nakikita nyo ang pinaka-pattern talaga mga kapatid, ito pong clarity, kasi dito po yung didikit ang plywood. Dito didikit ang plywood, at dito sa tuktok, at dito sa pamaong. Kaya yan po nilalagay ngayon ni Papa. Dyan po didikit ang kasko, yung parka o yung plywood nagagawing dingding ng pambot. Parka po ang tawag sa plywood na gagawing dingding mga kapatid. Sa bago lang at ngayon lang nakapanood nito. So ayan na po.